Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sino ba naman ang hindi mapapatalon sa tuwa sa videong nakunan sa Cebu City kung saan laksa-laksang isda ang sabay-sabay nagtalunan mula sa karagatan? Anong klaseng isda kaya ang mga ito? Sa karagatang ito sa Cebu City, ito ang na-videohan kamakailan. Daang-daang mga isda na nagsisipagtalunan. Ang mga isdang ito, ang juvenile gold stripe sardinella o sardinella gibosa, mas kilala sa Cebu sa tawag na mangsi. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Cebu City, ang paglitaw ng mga isda resulta ng regular reef cleanups ng LGU. Kuya Kim, bakit may mga species ng isda na sama-sama at sabay-sabay kong lumangoy? Kuya Kim, ano na? Ang school ay isang grupo ng isda na iisang species na palagi magkasama at lumalangoy magkasama. Ang tanong, bakit nila ginagawa ito? Ginagawa nila ito bilang survival mechanism. Pag marami sila sa isang school, pagdating ng predator, nalilito ito at hindi malaman kung sino susugurin sa kanila, kaya nakakatakas ang marami. Sa ganitong paraan, mas napapadali din ang paghahanap nila ng pagkain. Isa pang dahilan ay mas marami sila mag-reproduce o dumami pag marami sila at sama-sama. Ang na-videohan naman sa Cebu ay ang gold stripe sardinella. Ang main reason kung bakit sila tumatalon sa tubig ay malamang nabulabog sila. It could be because merong predator nandun sa likod nilang ready nang kumagat. Ang mangsi ay isang klase ng sardinas. Paborito ito nating mga Pinoy. Likas kasing sagana ito sa ating mga karagatan. Meron tayong 9 recorded species and 6 of them are commercially valuable. Napakalaki rin ang papel nila sa ating kalikasan. They form a part of the food pyramid. Sila ay ang kinakain ng maraming ibang klaseng hayop tulad ng mga ibon, dolphins, mackerel, tuna at syempre, mga gutom na Pinoy. Alam niyo ba na may isa pang bayan sa Cebu kung saan ang mga sardinas hindi lang hinuhulit kinakain, sinasabayan pang lumangoy? Tatlong oras mula sa Cebu City sa bayan ng Boal-Boal, maaari ka daw makilangoy sa daan-daan o di kaya libu-libong mga tamban o tuloy. Ito ang Boal-Boal Sardine Run na tinuturing na isa sa pinakamalaking sardine runs sa buong mundo. Ang bait ball o spherical formation na dapat sana'y pandepensa nila sa predator na kamamanghang pagmasdan sa ilalim ng dagat. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Walang kinakampihan pero nababahala ang Singapore sa epekto ng tensyon sa South China Sea. Tugon yan ng kanilang foreign minister na nasa Pilipinas nang tanungin kaugnay ng mga aksyon ng China. Nakatutok si JP Soriano. As a tiny city-state, Singapore has to believe in the importance of the international rule of law. Yan ang binigyang diin ng Foreign Minister ng Singapore sa pagbisita nito sa Pilipinas. Sabay giit sa magiging epekto kung ibang batas ang susundin ng makapangyarihan. If it is just the law of the jungle, where the powerful do what they will and the weak must suffer what they must, then the future will be very bleak for Singapore and the Philippines. Tinanong si Minister Vivian Balakrishnan kung bakit hindi kinokondena ng ASEAN bilang isang regional organization ang mga marahas na aksyon ng China sa Pilipinas, sa West Philippine Sea at South China Sea. Ang sagot nito ay para lang sa Singapore na wala raw kinakampihan dahil wala naman silang inaangking bahagi sa South China Sea. Pero nababahala pa rin daw ang Singapore. It will immediately impair and impede trade. It will increase insurance premiums. It will certainly have an inflationary impact on our economies, and it will dampen confidence. We agree that peace in the South China Sea is beneficial to both the Philippines and Singapore, as well as to our entire region. Sinagot naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang aligasyon ng Chinese Embassy na sinuway ng Pilipinas ang napagkasunduan umanong new model kaugnay ng Ayungin Shoal sa pamamagitan ng pagdadala ng construction materials sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. It's China which refuses to
to adhere to the arbitral award. So I'm not very clear what they mean by saying that we're not adhering to commitments. Sa gitna ng mga tensyon, ginarantiya ng Singapore na lalong lalakas ang kooperasyon nito at ng Pilipinas sa defense at maritime security. May bagong energy collaboration rin daw ang dalawang bansa at bubuo rin ng power integration ang Singapore, Pilipinas at iba pang kalapit na bansa gaya ng Indonesia at Malaysia. If you put these two networks together, you in fact get the beginning of a very significant ASEAN power grid. And it just so happens that the Philippines is also chair of the ASEAN Power Grid Consultative Committee, and we look forward to working closely with the Philippines to make the ASEAN Power Grid a reality. Sa huling bahagi ng Abril o unang linggo ng Mayo, muling babalik si Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore para sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue na itinuturing na isa sa pinakamahalagang defense summit sa Asia. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mariing kinondena ni Police Major General Mario Reyes ang paggamit sa kanyang pangalan ng babaeng motoristang nahuli kamakailan sa pagdaan sa EDSA busway. Paglilinaw ni Reyes sa isang press statement, hindi niya kamag-anak ni nakikilala man lang ang naturang babae. Hindi raw katanggap-tanggap ang anumang tangkang paggamit sa pangalan at reputasyon ng isang tagapagpatupad ng batas para lang makaiwas sa pananagbutan. Lalo't nagpapatupad daw ng batas ang PNP nang walang takot at pinapaboran. Apelan niya sa publiko, iwasan ang mga ganitong klaseng gawain at respetuhin ang mga tagapagpatupad ng batas. Hinimok din ni Reyes sa mga otoridad na maglabas ng show cause order at patuloy na imbestigahan ng babae. Nakikipag-usap na raw siya sa kanyang mga abogado para makapagsampa ng kaukulang reklamo. Naglunsad ang gobyerno ng programa para matiyak na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang yamang dagat ng West Philippine Sea. Bahagi niyan ang pamimigay ng bangka sa mga mangingisda. At nakatutok si Rafi Tima. Ito ang dalawang bangkang pangisda at isang steel-hulled na barko na kakataon umano sa pag-angkin ng mga mangingisdang Pilipino sa yaman ng West Philippine Sea. Bahagi ang mga pinamigay na barko ng programa ng BIFAR at Department of Agriculture na livelihood activities to enhance fisheries yields and economic gains in the West Philippine Sea o LAYAG WPS. Ipinamigay ang mga bangkang pangisda at bangka sa mga mangingisda mula sa Zambales at Ilocos. Sa ilalim ng programang LAYAG WPS, hindi na lang magbabantay ang Philippine Coast Guard at magbibigay ng fuel subsidy ang BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy, kundi matiyak na meron silang sapat na kagamitan at training para mapakinabangan ng yamang dagat ng West Philippine Sea. The fisheries output in the West Philippine Sea in 2023 reached 201,000 metric tons, which is almost 15% more than the output in the previous year. However, it is no secret that such economic prosperity is threatened by geopolitical tensions. This project will surely spark a new beginning and bring back the lost hope caused by tragedies and attacks during the fishing activities in the West Philippine Sea. It is now time for us, the Filipinos, to claim what we own and what we deserve. Matapos sa pamigay ang mga bagong fishing assets sa mga mangingisdang Pinoy, naglalay ngayon ang mga beneficiaries ng LAYAG WPS para subukan ang kanilang mga bagong bangkang pangisda. Pagpapakita umano ng mga Pilipino ang dapat makinabang sa yamang dagat ng bansa at hindi mga dayuhang pilit na umaagaw sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy. Mula rito sa bahagi ng West Philippine Sea sa Subic, Zambales, para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Kapalit ng 10,000 piso, pumayag ang mga magkakaibigan at magkakapitbahay na ito para ipagamit ang kanilang mga pangalan para sa iba-ibang car loan application. Yun pala, modus ito. Atang ng biktima, kaibigan din daw nila. Pangangailangan din po kasi yun, sakitin po kasi yung anak ko. Madalas po na hospital. Hindi po sapat yung kinikita namin mag-asawa. Ngayon, sila ang hinahabol ng mga financial institution para sa mga utang na ang pangako sa kanila ay babayaran ng mga totoo manong kumuha ng kotse.
Binabawi sa kanila ang mga sasakyang ipinangalan sa kanila, pero hindi man lang daw nila nakita paglabas ng kasa. Lumapit sila sa PNP Highway Patrol Group o HPG para magreklamo. Sabi ng PNP HPG, isang lumang grupo ang iniimbestigahan nila dahil sa nabubuhay na namang modus ng labas kasa. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga posibleng kasabwat nila. Ayon sa HPG, ibinebenta sa murang halaga ang mga sasakyang ipinangalan sa kanila. May isang tao na target kami na talagang isa sa mga nagpipinance. I-release mo sa sakyan, mabigyan ka ng 10,000. Sabi ng mga biktima, mabilis at walang kahirap-hirap ang kanilang car loan application at pag-release ng sasakyan. Yung sa unit ko pa lang po, 1 to 2 weeks po. Tapos yung dun po sa mga kasama ko sa bahay na naipasok ko, 1 week po. Probably, meron talaga sa loob. Kasi nga, mabilis yung pag-release. Yung background investigation nila, kulang. Yung CI. Kasi nga, probably, talagang meron kumikita. Masusing investigasyon ang ikinakasa para mahanap ang mga sasakyang nakapangalan sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Handa na ang bagong Senate rules para sa pagtalakay ng charter change. Ayon kay Majority Leader at Chairman ng Committee on Rules na si Senador Joel Villanueva, itatratong parang panukalang batas ang Chacha na kailangan dumaan sa 3 pagbasa na magkahiwalay na pagbobotohan ng Senado at Kamara. Constituent Assembly ang gagawin sa pagdinig kaya pagsusuotin ng robe ang mga senador sa pagtalakay ng panukala. Wala pang pirma ang naturang rules pero ani Villanueva, sinang-ayunan na ito in principle ng iba pang miyembro ng komite. Sa ngayon, tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado ukol sa panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon habang lusot na sa Kamara ang sariling bersyon ng panukala. Umakyat na po sa 13 at posible pang madagdagan ang mga atletang Pinoy na sasabak sa 2024 Paris Olympics. At bilang paghahanda, papasok po sila sa isang training camp sa France. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon ng isang buwang training camp ang lahat ng Pilipinong atletang kwalipikado at lalaban sa 2024 Paris Olympics. Gaganapin yan sa malaki at state-of-the-art sports arena at training camp sa Metz, France ayon sa Philippine Olympic Committee. Nag-level up na tayo. Wow, kaya pala natin ng 1 month before. Nandun na tayo sa ground for the training. So, adapting all the weather, the food, lahat, pagtulog, lahat, etc. No? So, pabor sa atin. And yeah, first time. I think it's first time na gagawin in one training camp. Ayon sa POC, nasa 65 euros o halos 4,000 piso kada araw ang kada atleta. Ang bayad kada araw kasama na ang paggamit sa pasilidad, pagkain at transportasyon. Malaking bahagi raw nito subsidized o binayaran na sa tulong ng gobyerno ng lungsod ng Metz. Ayon sa Philippine Olympic Committee, sa ngayon, may 13 atleta na ang Pilipinas na technically pasok na sa Olympics. 10 sa kanila dumaan sa Olympic qualification. 3 ay lalaban din sa qualifying. Pero ano pa man ay otomatiko na silang pasok dahil sa tinatawag na universality. Ito yung dapat may representative ang bawat bansa sa nasabing sport gaya ng swimming. Sabi pa ng POC, posibleng umabot sa mahigit 20 ang mga atletang mag-qualify sa Olympics. Hindi pa man nag-uumpisa ang makasaysayang 2024 Paris Olympics. Nagpapasalamat na ang Filipino Olympians sa mga Pilipino. Hello po, Kapuso. Maraming salamat po sa pagbibigay ng time para suportahan at ipagdasal kaming mga atleta. Suportahan niyo po kami hanggang dulo. Patuloy niyo lang po kami suportahan. Ipagdasal niyo po kami sa darating na Paris at ginagawa po namin yung best namin na makauwi po ulit ng mga medalya. Kahit anong kulay po ng medalya, basta ipagkaloob po ni Lord yun. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Road to 2024 Paris Olympics pa rin tayo, opisyal nang sinindihan ang Olympic torch sa Pasay City. Bahagi yan ng pakikiisa ng Pilipinas sa prestihiyosong sports event. Pinangunahan ito
ng ambassadors ng France at Greece. Ang pagsindi ng Olympic flame ay simbolo ng isang tradisyon ng Olympic Games na nagsimula pa noong 1936. Simbolo ng apoy ang kapayapaan at pagkakaibigan, pati ang pagkakaugnay ng ancient at modern games. Kissing scene agad ang unang eksena together ni Viva Max A-lister Angelique Kang at Ruru Madrid sa Black Rider. Makichika kay Nelson Canlas. From crossover cameo ni Doc Annalyn played by Jillian Ward, mas paiinitin pa ang kwento ng GMA Prime series na Black Rider. Cut! Haba nun Sa pagpasok ni Viva Max A-lister Angelique Kang, hindi lang daw ang mga manonood ang na-surprise sa pagpasok ng sexy actress. Maging ang bida natin, shocked. Awkward kasi syempre first time namin mag-meet today. First scene namin ni Ruru, kiss agad. Sabi nga namin, wala man lang bonding, ganyan. Sabi namin, eto na yung bonding namin, kiss na. Eto yung bonding natin, kiss na agad. Para sa mga viewers, trabaho lang po. Professional. Pagdating ko sa set, walang signal dahil nasa nasa Tanay. Pag-check ko. Totoo nga. May kissing scene nga. At kanino? Sabi ko kay Miss Angelique Kang. Medyo nagulat ako na meron agad na ganong eksena. Pagbibiro pa ni Ruru. Siyempre, alam naman natin, kailangan ipagpaalam yung mga ganyang bagay. Dahil wala pong signal, hindi ko po agad sabi agad. Kami kasi usapan namin, pagdating sa mga ganyang bagay, wala naman kami pigilan. Hindi naman namin pinapakialaman ng trabaho ng isa't isa. Kumbaga sa amin dalawa ni Bianca, dapat lang maging transparent kami. Pagka may mga ganyang eksena, hindi lang sa mga maaaksyong eksena gaganap ang bagong love interest ni Elias played by Ruru, kundi sa mga loving at kilig scenes din. Kabado daw si Angelique dahil hindi raw ito ang kanyang comfort zone. Medyo culture shock. Nasanay ako masyado sa more in movies. Now that I've done teleserye, ang saya, one big family. Isa lang si Angelique sa mga karakter na magpapabilis ng pintig ng puso ng mga manonood. Makakasama rin ni Elias sa panibagong digma ang kanyang haharapin, sina Lian Valentin, Luke Conde, BJ Forbes, Epi Quezon, Madam Inuts, William Lorenzo, Yul Servo at Matet de Leon. Kasama pa rin ang ilang mga karakter na ating hinangaan tulad nina Yasi Pressman, Herlene Budol, Raymond Bagaching, Rio Locsin, Chestoni Alarcon at John Lucas. Mas patitindihin pa raw nila ang efforts nila para maging mas kapanapanabik ang action scenes. Dahil nga action to, na-inspire na rin tayo sa mga naunang action stars na nakita naman natin sa balat, sa itsura nila, kung paano talaga sila nasaktan noon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ako lang ba? Pero it's getting hot in here mga kapuso dahil ipinakilala na ang newest set of sparkle hunks of this generation. Kilalanin natin sila sa chika ni Aubrey Carampel. Mas lalong pinainit ang nakakapaso ng tag-init na hatid ng Sparkle Boys of Summer. Meet the new generation of Sparkle Hunks na sina Kelvin Miranda, Bruce Roland, Rahil Birria, Matthew Uy, Bradson Flores, Maclod Guadagna, Jeff Moses, Dustin Yu, Yasser Marta, Vince Maristella, Prince Carlos at Royce Cabrera. Sa inilabas na summer vlog ng Sparkle GMA Artist Center, makikita ang Sparkle Boys habang naglalaro ng street basketball. Ito nga raw ang kanilang way to beat the heat while having fun under the sun. Ito ang summer. Kami ang summer. Ito ang init. Ito yung bagong generation ng mga hottie. Lahat daw sila naghanda para sa shoot na ito. Bukod sa pag-workout, syempre disiplina rin sa pagkain para ma-maintain ang fit and healthy body na kayang-kaya makipagsabayan sa iba't ibang summer activities. Gusto naman ipakita na kaya natin maging summer ready. I feel like rene-represent namin yung youth na maging mas fit and healthy to inspire the upcoming generation of kids. I was a basketball player
So ever since talaga nasa daily routine ko na talaga mag-workout, control yung mga kinakain. So always ready. Ang ilan sa Sparkle Boys parte rin ng Sparkada gaya nila Jeff, Rahil at Vince, kaya level up ang pagkakasama nila sa summer shoot na ito. I'm super thankful na ngayon nagkaroon ulit ng opportunity na i-showcase ulit yung summer vibes ko. Parang level up siya. Level up talaga. Super level up, lalo na grabe yung pag-diet ko. Pinagandaan ko talaga tong araw na to. Si Sangre Adamos Kelvin naman, ang tuloy-tuloy na training para sa Encantadia Chronicles Sangre, napapanatili raw ang fit and summer-ready body. Bukod sa basketball at pagbe-beach, isa raw sa summer activity na hilig ni Kelvin ay ang motorcycle riding. Pagra-ride, pagmumotor, yun talaga yung pinaka-the best na ginagawa ko. Pagiging kalmado lang sa summer. Kasi, ang init na nung panahon, di ba? Tapos, kung hindi ka pa kalmado, parang magtatalo lang kayo ng panahon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Lalaban natin yung hunk natin dito. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Quianco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.